Ginoo, matutulungan ko pong makalakad muli ang anak ninyo, sabi ng batang pulubi sa mayamang lalaki. Nang hapong iyon, buhay na buhay ang pangunahing plasa ng lungsod. Nagpapatakbo ang mga bata sa pagitan ng mga fountain, naglalakad ang mga babae kasama ang kanilang mga aso, at malalakas na isinisigaw ng mga nagtitinda ang kanilang paninda habang kumakalat sa mainit na hangin ang matamis na amoy ng cotton candy. Sa isang sulok ng plaza, nakaupo sa isang bangkong malayo sa ingay ng karamihan si Alejandro Herrera. Suot niya ang isang walang kapintasang suit, may kumikislap na gintong relo sa kanyang pulso at nakapatong sa kanyang hita ang isang mamahaling teleponong tila na kalimutan na niya. Sa tabi niya, nasa wheelchair ang anak niyang si Carmela, 9 na taong gulang lamang. Hinahaplos nito ang isang lumang stuffed toy. Malalaki ang matang puno ng buhay, ngunit tila natatabingan ng tahimik na lungkot. Isang lungkot na galing sa pagtanggap na wala na siyang pag-asa. Pag-asang muling makalakad. Mula nang mangyari ang aksidente, isang trahedyang bumaligtad sa kanilang mundo. Wala nang kapayapaang natagpuan si Alejandro. Pinuntahan niya ang pinakamagagaling na doktor, nagbayad ng pinakamahal na therapist, at dinala si Carmela sa mga nangungunang rehabilitation center sa 3 bansa. Ngunit palaging iisa ang sagot sa bawat pagbisita. Ginoong Herrera, panahon na para tanggapin, hindi na muling makakalakad ang anak ninyo. Ngunit hindi niya kayang tanggapin, tumanggi siyang maniwala. Ano ang silbi ng pagiging isa sa pinakamayayamang tao sa bansa kung hindi niya maibibigay sa anak niya ang isang bagay na kasing simple, kasing halaga gaya ng isang hakbang? Malalim siyang napabuntong hininga at tumingin sa kanyang relo. "Gabi na, Carmela, uwi na tayo," mahinahon niyang sabi. Hindi tumutol si Carmela. Tumango lang ito, pagod at tahimik. Doon lumitaw ang bata mula sa gilid ng fountain, isang batang walang sapatos. Mga 8 taong gulang, ang tahimik na nakamasid sa kanila. Punit-punit ang damit nito, marumi ang mga paa at ang mga matay, tila mas matanda kaysa sa kanyang edad. Dahan-dahan siyang lumapit, sumisingit sa gitna ng mga tao, maingat na parang natatakot na paalisin siya bago pa man makalapit. Kaagad siyang napansin ni Alejandro at napakunot ang noo. Paulit-ulit na niya itong nakita, mga batang namamalimos, nag-aalok na magpunas ng windshield, nagbebenta ng mumurahing candy. Handa na siyang itaboy ito gamit ang mabilis at malamig na galaw ng kamay. Pero hindi iniabot ng bata ang kamay, wala siyang ibinibenta, hindi siya namamalimos. Sa halip, tumayo itong tuwid sa harap nila at nagsalita sa isang kalmado at matatag na tinig na hindi karaniwang nagmumula sa isang batang humihingi ng tulong. "Ginoo, matutulungan ko pong makalakad muli ang anak ninyo." Bumagsak ang katahimikan sa paligid nila, ang ingay ng plaza, ang mga usapan, tahol ng mga aso, halakhak ng mga bata, tila naglaho. Tanging ang mga salitang iyon ang naiwan sa hangin. Tinitigan ni Alejandro ang bata, puno ng hindi makapaniwala, inis at bahagyang pangungutya. "Anong sabi mo? Matutulungan mo siya?" Matalim niyang tanong. Tumango ang bata, mas matatag ngayon. "Opo, kung papayagan ninyo akong subukan." Lumaki ang mga mata ni Carmela sa pagkamangha. Tinitigan niya ang bata na parang narinig niya ang isang mahika. Ang matagal na niyang hinihintay, pero hindi nadala si Alejandro ng pag-asa. Tumayo siya, nagkrus ng mga braso, at nagsalita ng malamig at puno ng pag-aalinlangan. "Pakinggan mo, bata, alam mo ba kung ilang tao na ang nangako na gagamutin siya? Ilang doktor, espesyalista, eksperto ang nagsabi ng parehong bagay. At ikaw, isang batang nakapaa at nakadamit ng basahan, iniisip mong kaya mong ibigay ang hindi nila nagawa." Hindi natinag ang bata, hindi siya yumuko, nanatiling matatag ang boses. "Opo, Ginoo, hindi ko kailangan ng diploma, kailangan ko lang ng tiwala ninyo at ng pagkakataong subukan."
Nabigla si Alejandro sa tahimik na kumpiyansa ng bata. Sandali siyang nag-alinlangan, hindi alam kung paano tutugon. "Papa," bulong ni Carmela, dahan-dahang inilalagay ang kamay niya sa kamay ng ama. Lumingon si Alejandro sa kanya. Hindi na niya kailangan ng salita. Nakikiusap ang mga mata ng bata. Umaasang matagal na niyang hindi nakikita sa mukha ng anak niya. "Carmela, hindi na natin dapat sayangin ang oras," mahina niyang bulong. "Pero paano kung hindi ito pagsasayang?" Mahinang tugon ni Carmela, halos pabulong. Muling tumingin si Alejandro sa bata, may pagdududa, may sakit, may galit, at may kung ano pa, isang mumunting ningas na hindi niya maipaliwanag. Sa wakas, nagsalita siya. "Anong pangalan mo?" "Albert." "At paano mo balak siyang tulungan, Albert?" Ngumiti ang bata, hindi mapagmataas, kundi banayad, may kumpiyansa. Una, kailangan niya munang makita ang sarili niyang naglalakad. Sa isip niya, pagkatapos, tutulungan ko ang katawan niyang alalahanin kung paano iyon gawin. Mapait na tumawa si Alejandro, handa ng tanggihan, talikuran, at ibalik ang anak niya sa kanilang malinis, ngunit hungkag na mundo. Ngunit nakita niya ang mukha ni Carmela, nagniningning ang mga mata, nagniningning sa paraang matagal na niyang hindi nakita mula pa bago ang aksidente. At sa sandaling yon, napagtanto niya, hindi lang pangako ng bata ang mahalaga, kundi ang pag-asang muling sumiklab sa puso ng kanyang anak. Napabuntong hininga si Alejandro, hinaplos niya ang kanyang buhok at mahinang nagsalita. "Bibigyan kita ng 1 oras, Albert." Tumango ang bata. Kalma, tiyak, walang takot o pag-aalinlangan. Para bang buong buhay niya ay hinintay lamang niya ang sandaling iyon. At doon mismo, sa gitna ng abalang plaza, sa gitna ng nagmamadaling mga estranghero at malalayong bulungan, isang kwento ang nagsimula. Isang kwentong walang makapaghuhula. Isang kwento kung saan ang isang batang nakapaa ang papasok at magbabago sa kapalaran ng isang milyonaryo at ng kanyang anak magpakailanman. Biyernes iyon, alas 5:02 ng hapon, nagsimulang tumakbo ang orasan. Sa isang tahimik na sulok ng plaza, sa ilalim ng lilim ng mataas na puno ng jacaranda, nakatayo si Alejandro, nakatiklop ang mga braso at maingat na nagmamasid. Nakakunot ang noo, nanliliit ang mga mata sa pag-aalinlangan. Sa tabi niya nakaupo pa rin si Carmela sa kanyang wheelchair, matiyagang naghihintay. Sa harap nila, nakapaa at nakasuot ng damit na maraming tagpi. Tahimik na nagtrabaho si Albert, maingat niyang inayos ang mga sanga na pinulot mula sa lupa. Naghanay ng maliliit na bato na tila bumubuo ng mga hugis at daan, at maingat na inilatag ang isang lumang sako na parang may espesyal na kahulugan. Mabagal ang kanyang kilos, maingat, parang bahagi ng isang seremonya. Malakas na napabuntong hininga si Alejandro, nauubusan na ng pasensya. "Ito ba'y isang palabas? Magpapakita ka ba ng street magic o ano?" Tanong niya na may halong pangungutya. Hindi sumagot si Albert. Nagpatuloy lang siya sa ginagawa, nakatutok, hindi natitinag. Si Carmela naman, hindi makaalis ang tingin. Kumislap ang kanyang mga mata sa pagkamangha at pag-usisa habang pinapanood ang bawat galaw ni Albert, na para bang may nakikita siyang hindi kayang maunawaan ng kanyang ama. Sa wakas, lumapit si Albert sa kanya at lumuhod sa tabi ng kanyang wheelchair. "May masakit ba sa iyo ngayon?" Mahinang tanong ni Albert. Umiling si Carmela. "Wala, pero wala rin akong nararamdaman. Kahit hipuin ako ng iba, parang wala lang." Ngumiti si Albert ng banayad. "Ayos lang yan. Maaari nating baguhin yan." Tumaas ang kilay ni Alejandro. Mas lalong nagtiklop ng braso. "Ano ngayon, nagkukunwari ka ring doktor?" Tumingin si Albert ng diretso sa kanya, matatag ang tinig. "Hindi, pero may natutunan ako. May isang lalaking nagturo sa akin. Nakatira kami sa isang abandonadong lote malapit sa lumang ospital.
Doktor siya, marahil wala nang naniniwala sa kanya, pero hindi siya tumigil na maging doktor. Walang imik si Alejandro. Pinanood lang niya, hindi sigurado kung ang batang ito'y tusong manloloko o may higit pa. Kinuha ni Albert mula sa kanyang bulsa ang isang maliit na itim na bato, makinis at bahagyang kumikislap sa liwanag. Dahan-dahan niya itong inilagay sa kamay ni Carmela. Hawakan mo ito ng mahigpit. Alalahanin mo ang isang panahon na naglalakad ka, isang masayang sandali, isang sandaling naramdaman mong malaya ka. Pumikit si Carmela, lumapit si Alejandro. Ano ba to, isang laro? Galit na tanong niya. Hindi, mahinang sagot ni Albert. Ito ang unang hakbang, hindi sa mga paa niya, sa isip niya. Lumalim ang katahimikan sa pagitan nila. Umupo si Albert nang nakalapat ang mga binti sa harap ni Carmela, nakaharap mismo sa kanya. Pumikit din siya. Nakatayo si Alejandro, matigas ang tindig, hindi maunawaan, pero hindi rin makalingon. Lumipas ang ilang minuto na tahimik. Pagkatapos, nagsimulang magsalita si Albert, mahinahon, halos pabulong, mabagal at banayad ang kanyang mga salita. Nasa parke ka, umiihip ang hangin, gumagalaw ang buhok mo sa simoy, nararamdaman mo ang damo sa ilalim mo, sumasayad ang mga paa mo sa lupa, ramdam mo ba? Tumatakbo ka, tumatalon ka, buhay ka. Isang luha ang dahan-dahang gumulong sa pisngi ni Carmela, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa isang bagay na gumigising mula sa kaibuturan. Isang alaala ang bumabalik, isang katawan na, bagaman nakaupo, hindi nakalimot kung paano ang pakiramdam na lumilipad. Paano mo ito nagagawa? Mahina niyang bulong. Dahil nakikinig ang katawan sa pinaniniwalaan ng kaluluwa mo. Tahimik na tugon ni Albert. Sumandal si Alejandro sa likod ng upuan, umiling. Hindi niya maunawaan, hindi niya alam kung ano ang nangyayari, pero may nangyayari. Dumilat si Carmela, basa ang pisngi sa luha. Naramdaman ko ang mga paa ko, bulong niya, may pagkamangha sa tinig. Sa isang sandali, talagang naramdaman ko sila. Tila huminto ang oras. Lumapit si Alejandro, pilit nilulunok ang kabog ng dibdib. Anong ginawa mo? Mahina niyang tanong. Tumayo si Albert, hinarap siya. Wala akong ginawa na wala na sa kanya, pinapaalala ko lang kung sino siya. Tinitigan siya ni Alejandro, naguguluhan pa rin sa pagitan ng pagdududa, inis at isang bagay na hindi niya maipangalanan. Hindi ito siyensya, sabi ni Alejandro. Hindi, tugon ni Albert. Paniniwala ito. Inabot ni Carmela ang kamay niya, dahan-dahang inilapat sa kamay ni Albert. Babalik ka ba bukas? Mahina niyang tanong. Ngumiti si Albert, mainit at tahimik. Kung papayagan nila ako, oo. Nag-alinlangan si Alejandro, tumingin sa kanyang anak, pagkatapos sa bata, pagkatapos sa maliit na itim na batong mahigpit pa ring hawak ng anak niya. Malalim siyang napabuntong hininga. Isang oras pa, bukas, sabi niya, pero hanggang doon na lang. Tumango si Albert, yumuko, dinampot ang kanyang bag at mga sanga at dahan-dahang lumakad palayo, naglaho habang nakapaa sa gitna ng karamihan. Tahimik na pinanood siya ni Carmela at nanatiling nakatayo si Alejandro. Hindi niya alam kung bakit siya pumayag. Ang tanging alam niya, sa kauna-unahang pagkakataon, sa tila napakatagal na panahon, ngumiti ang kanyang anak at sa wakas, hindi dahil may binili o inihanda siyang espesyal para rito, ang ngiting iyon ay dumating ng kusa at iyon ay isang bagay na hindi kayang bilhin ng pera. Sabado, 7:23 de la mañana, isang tasa ng kape ang nakapatong sa mesa ni Alejandro Herrera, umaaso, ngunit hindi man lang niya nagalaw. Wala pa siyang naiinom kahit isang lagok. Halos isang oras na siyang nakaupo sa harap ng kanyang computer screen, nag-i-scroll sa mga police records, hospital files at mga pribadong database. Ang dati niyang di mabasa at malamig na mukha, ngayon may bahid ng tensyon, may munting paghilis sa gilid ng kanyang bibig.
Albert, mahina niyang bulong. Ang pangalang iyon, ng batang iyon, ang payapang tinig, hindi siya tinigilan ng mga ito. Ang gabi-kagabi ay tila walang katapusan. Nakakatulog si Carmela habang mahigpit na yakap ang maliit na itim na bato, ang mga labi nakakurba sa isang mapayapang ngiti. Isang ngiting hindi niya nakita mula pa bago ang aksidente. Ngunit imbes na magbigay sa kanya ng ginhawa, ang ngiting iyon ay nagdulot sa kanya ng kaba. "Sino ka ba, Albert?" Tanong niya sa walang laman na silid, para bang sasagot ang bata mula sa kumikislap na screen. Dinampot niya ang telepono at nagdial ng isang pribadong numero. Mabilis itong sinagot sa ikalawang ring pa lamang. "Mr. Herrera," bati ng tinig, "ano po ang maitutulong ko?" "Kailangan ko ng lahat ng mahanap mo tungkol sa isang batang nagngangalang Albert, isang pulubi, mukhang 8 o 9 na taong gulang. Madalas nakikita sa pangunahing plaza. Gusto ko ng kumpletong ulat. Agad. Naiintindihan po, ipapadala ko ang unang file sa loob ng 1 oras." Pagkababa ng tawag, sumandal si Alejandro sa kanyang upuan, kumakabog ang isipan. Naisip niya si Carmela, ang tinig nito kagabi. "Nararamdaman ko, Papa." Sumakit ang dibdib niya. Dahil hindi niya kayang makita ulit ang anak niyang umaasa para lang masaktan muli. At gayunpaman, may nabago sa loob niya. Eksaktong 1 oras matapos, dumating ang ulat sa kanyang inbox. Dahan-dahan niya itong binuksan, pigil ang hininga. Pangalan Albert Suarez, tinatayang edad, 8 taong gulang. Enrollment sa paaralan, wala. Legal na dokumento, wala ring natagpuan. Background, ulilang bata, mga magulang namatay sa aksidente, 3 taon na ang nakalipas. Lokasyon ng aksidente, National Route 3, kilometro 184. Mga biktima, Julian Suarez at Martin Afunes. Nag-iisang nakaligtas, ang kanilang anak na si Albert, edad 5 taon noong aksidente. Napahinto si Alejandro. Ang pangalan parang malakas na kampana. Malapit, masyadong malapit. Naghanap pa siya, hinukay ang isang lumang kaso, ang kasong matagal na niyang ibinaon kasama ng mga abogado at hush money. Ang kaso ng Suarez, isang mag-asawa na namatay nang mabangga ng isang lasing na driver, isang sasakyan ng kumpanya. Ang kanyang kumpanya, nangyari iyon isang gabing maulan. Sumikip ang sikmura ni Alejandro. Naalala niya kung paanong nagbayad siya ng malaking halaga para patahimikin ang istorya. Para mawala ito. Para protektahan ang imahe ng kumpanya. Wala ni isa mang nagsabi sa kanya na may batang nakaligtas. Walang nagbanggit na may naiwan. Mabilis siyang tumayo, naglalakad paikot sa opisina na parang hayop na natrap. Posible ba? Ang batang yon, si Albert, iyon ba ang batang nakaligtas sa aksidenteng dulot ng isa sa kanyang mga empleyado? At ngayoy lumitaw sa harap ni Carmela? Hindi maaari, mahinang bulong ni Alejandro. Ngunit tumutugma ang mga petsa, tugma ang lokasyon, tama ang edad, at sa sandaling iyon, nagbago ang lahat. Hindi lang basta batang lansangan si Albert. Isa siyang batang konektado sa nakaraan ni Alejandro, sa nakaraang pilit niyang tinakasan. Bumagsak si Alejandro sa kanyang upuan, pumikit. Wala nang simple. Bawat galaw, bawat salita ni Albert may bagong bigat. Mas malalim na kahulugan. Paano kung hindi aksidente ang pagdating niya? Paano kung hindi siya basta mabait na estranghero? Paano kung may iba pa siyang pakay? Matindi ang tama ng kaisipang yon, ngunit bigla niyang naalala ang plaza. Ang batang lumuhod sa tabi ni Carmela, ang lambing ng boses nito, ang katapatan sa mga mata nito. Wala siyang nakita ni Anino ng galit kay Albert. Wala ring pait, wala ring pagnanasa ng paghihiganti. Tanging isang tahimik, matatag na kagustuhang tumulong. At lalo lamang siyang nalito. Biglang bumukas ang pintuan ng opisina, walang katok. Pumasok si Carmela, naka-bathrobe at tsinelas. Iniikot ang gulong ng kanyang wheelchair papasok. Antok pa ang kanyang mga mata, pero ang ngiting iyon ay puno ng liwanag.
Darating ba siya ngayon? Tanong niya puno ng sabik. Naglinis ng lalamunan si Alejandro. Oo, Carmela, darating siya. At doon lang siya tumigil. Wala na siyang ibang masabi. Dahil sa kauna-unahang pagkakataon sa maraming taon, hindi na siya sigurado kung sino ang dapat pagkatiwalaan, kahit ang sarili niya. Ngunit isang bagay ang malinaw, kailangan niyang tuklasin ang katotohanan dahil si Albert hindi basta-basta batang pulubi at ang kanyang pagdating hindi basta pagkakataon. Alam man ni Alejandro o hindi, binuksan ni Albert ang isang pintuan, papasok sa isang kwentong mas malalim kaysa sa isang milagro. Isang kwento tungkol sa pagkakasala, tungkol sa pagtubos, at marahil lang tungkol sa kapatawaran. Sabado 10:18 de la mañana, dahan-dahang umusad ang itim na limousine sa isang lugar na niminsan ay hindi naisip ng driver na papasukin ng kanyang amo. Hindi sementado ang mga kalsada. Ang mga bahay ay gawa sa pinagtagpi-tagping yero at karton. Naghahabulan ng mga batang nakapaa kasama ang mga butot balat na aso habang nagsisigasaan ang mga babae ng alikabok sa harap ng kanilang barong-barong. Sigurado po ba kayong gusto ninyong bumaba rito, Mr. Herrera? Tanong ng driver sa ika-4 na pagkakataon. Hindi sumagot si Alejandro. Mahigpit ang pagkakaipit ng kanyang panga habang nakatitig sa bintana. Minamasdan ang mundong buong buhay niyang iniwasan, isang mundong laging inihihiwalay sa kanya ng pera hanggang ngayon. At doon niya ito nakita, isang marupok na bahay, halos gumuho, pinagsama-sama ng mga blok ng semento at itim na plastik. Sa labas, may isang karatulang gawa sa kamay na iwinawagayway ng hangin. Dr. Milcar Bustos, libreng rehabilitasyon. Hindi kami tumatanggap ng pangako, tanging pasasalamat. Napahinto ang tibok ng puso ni Alejandro. Iyon ang pangalang binanggit ni Albert, ang misteryosong doktor ng kalsada. Walang sinabi, bumaba siya ng sasakyan. Kumilos ang driver na sundan siya, ngunit tinaas ni Alejandro ang kamay. Dito ka lang. Binuksan niya ang lumang pintuan at pumasok. Kumalat sa ilong niya ang amoy ng eucalyptus at rubbing alcohol. Sa loob, may mga lumang stretcher na kahoy, isang pares ng saklay na nakasabit sa basag na dingding, at mga litrato ng mga ngumingiting pasyente, mga bata, matatanda, mga mukhang puno ng liwanag. Mula sa likod ng silid, tumawag ang isang paos na tinig. Ang hinahanap mo ba? Ang doktor o ang himala? Lumingon si Alejandro sa pinagmulan ng tinig. Isang matandang lalaki, may puting balbas at hungkag na mga mata, ang papalapit, dumidepende sa isang tungkod na kawayan. Milcar Bustos, mahinang sabi ni Alejandro, kailangan ko kayong makausap. Ikaw ba si Alejandro Herrera? Tanong ng matanda. Napahinto si Alejandro. Paano ninyo nalaman ang pangalan ko? Ngumiti ang matanda, hindi mapanukso kundi banayad. Sinabi ni Albert na darating ka, maaga o huli. Tahimik na tumitig si Alejandro sa kanya. Hindi niya alam kung saan magsisimula. Kailangan kong malaman kung sino ang batang iyon. Sa wakas ay sinabi niya. Si Albert? Oh, paano niya natutunan ang alam niya? Bakit siya lumapit sa anak ko? Ano ang kailangan niya sa amin? Lumapit si Milcar Bustos sa isang stretcher at dahan-dahang umupo, napapangiwi sa bawat galaw. Wala siyang kailangan, malumanay niyang tugon. Hindi siya naghahabol ng pera o ng pagkilala. Ang ginagawa niya dahil napagdaanan na niya, dahil naranasan niya na. At dahil minsan may naniwala rin sa kanya, nanatiling nakatayo si Alejandro, hindi kumukurap. Niligtas mo ba siya? Mahina niyang tanong. Hindi, iling ni Milcar Bustos. Iniligtas niya ang sarili niya. Ipinakita ko lang ang daan. Kinuha ng matanda mula sa likuran niya ang isang lumang kwaderno. Inilapag niya ito sa stretcher at itinulak papunta kay Alejandro. Narito ang mga tala ko. Noong unang dumating si Albert sa akin, 3 taon na ang nakalipas. Matapos ang aksidente, binuksan ni Alejandro ang kwaderno.
Puno ito ng magulong sulat kamay, mga sketch ng anatomiya ng tao, mga diagram ng ehersisyo at mga ideyang nakasulat sa gilid. Isang entry ang nagbasa, hindi nagsasalita ang bata, tinititigan lang ako. Mahigpit ang hawak niya sa mga paa niya kahit wala siyang nararamdaman. Isa pa, araw 23, nagalaw ni Albert ang mga daliri sa kaliwang paa. Pareho kaming umiyak. At isa pa, araw 67, may itinuro siya sa akin na hindi ko alam noon. Iba ang paraan ng pagtingin niya sa katawan. Ramdam niya ito sa paraang hindi ko maipaliwanag. Napalunok si Alejandro, dahan-dahang nililipat ang pahina, parang may hawak siyang sagrado. Nasa wheelchair din siya noon? Mahina niyang tanong. Oo, sagot ni Milcar Bustos, at nalampasan niya iyon sa lakas na madalang makita kahit sa mga matatandang lalaki. Hindi dahil sa milagro, patuloy ng matanda, kundi dahil tumanggi siyang tanggapin na nakasulat na ang kanyang kwento. Maingat na isinara ni Alejandro ang kwaderno. May isang bagay sa loob niya na tila nababasag. Ngunit hindi iyon guilt o takot. Mas malalim, mas malapit sa paghanga. Bakit siya tumutulong sa iba? Tanong niya ng marahan. Tumingin ang matanda sa kanya, puno ng kabaitan. Dahil kapag tunay kang gumaling, wika niya, hindi mo na kayang makita ang sakit ng iba at talikuran lang. Nagpatulo ng katahimikan sa pagitan nila. Sa labas, may mahinang tahol ng aso. Umuugong ang hangin sa mga dingding na yero. Ngumiti ulit ang anak ko dahil sa kanya, mahina ang tinig ni Alejandro. Pero ako, nabigo ako sa batang yon. Buhay siya dahil sa pagkakamali ng kumpanya ko. Tinitigan siya ni Milcar Bustos, direkta sa mga mata. At ano ang gagawin mo tungkol doon, Mr. Herrera? Tanong niya. Walang maisagot si Alejandro. Sa kauna-unahang pagkakataon sa maraming taon, wala siyang plano. Walang nakahandang salita. Walang madaling solusyon. Makalipas ang kalahating oras, lumabas siya ng bahay. Bit-bit pa rin ang kwaderno. Ang mundo sa paligid niya, tila nagbago. Sa likod ng kumpol ng mga puno, may isang tahimik na nanonood. Si Albert yon. Hindi siya nagsalita, nakatingin lang siya. Para bang alam niyang natuklasan na ang kanyang lihim. Nakita siya ni Alejandro, nagtagpo ang kanilang mga mata saglit. Bahagyang tumango ang bata. Pagkatapos ay unti-unting naglaho sa mga anino. At sa sandaling yon, may malalim na naunawaan si Alejandro. May utang siya, hindi sa korte, hindi sa dyaryo, kundi sa mas dakilang bagay, hindi sa lipunan ng utang na iyon, kundi sa batang iyon at sa sarili niyang anak. Dahil ang iniaalok ni Albert ay hindi lang pag-asa sa paggaling, mas mahirap pa rito. Isang pangalawang pagkakataon, Sabado 1:51 de la mañana, mainit na mainit ang araw na sumisiklab sa kalawangin at butas-butas na bubungan ng komunidad. Ngunit hindi iyon alintana ni Albert. Naglakad siya sa makikitid na eskinita na parang kabisado niya ang bawat bato, bawat bitak, bawat anino. Nadaanan niya ang isang asong natutulog sa alikabok, tumalon sa isang baradong tubig at huminto sa paanan ng isang tuyot at walang dahong puno. Sa ilalim nito, nakatago sa mga tuyong dahon, inilibing niya ang isang bagay na mahalaga. Lumuhod si Albert, dahan-dahang inalis ang lupa at hinukay ang isang maliit na kahon na kahoy. Binagyo, binilad sa araw, tinamaan ng panahon, dahan-dahan niya itong binuksan. Sa loob ay ilan lamang simpleng kayamanan. Isang gusot na litrato, isang plastik na medalya, isang sulat na nakasulat sa krayola at isang pulseras ng bata na may pangalan, Albert. Habang tinititigan niya ang mga piraso ng kanyang nakaraan, kumislap ang kanyang mga mata, hindi dahil sa luhang tumulo, kundi dahil sa tahimik na kirot ng isang taong matagal nang natutong umiyak nang walang makakita. 3 taon ang nakalipas, Martes 7:14 de la tarde, isang kotse ang mabilis na tumatakbo sa Route 3. Sa loob, mahina at marahan na umaawit si Martina ng isang lullaby.
Hinihimas ang buhok ni Albert habang dahan-dahan siyang nakakatulog sa likod. Yakap-yakap ang kanyang laruan na dinosaur. Malapit na ba tayo, Dad? Antok na tanong niya, halos hindi na maimulat ang mga mata. Mga kalahating oras pa, champ. Nakangiting sagot ni Julian, ang kanyang ama, habang tinitingnan siya sa rearview mirror. Pagmulat mo, nasa bahay na tayo. Ngunit ang bahay na iyon, hindi na nila mararating. Mula sa kabilang linya, isang delivery truck ang biglang sumadsad. Lumabas iyon na parang wala sa saan, patay ang ilaw, ganap na walang kontrol. At sa isang iglap lumihis ito sa gitna ng daan. Nagkalat ang lahat, salamin, bag, katawan, pinong mga sigaw, at pagkatapos, katahimikan, kadiliman. Pagkalipas ng ilang araw, iminulat ni Albert ang mga mata sa isang malamig na metal stretcher na papalibutan ng mga kable, makina at malalayong tinig. Napakasakit ng katawan niya na hindi man lang siya makasigaw. Parang nagyeyelo, nag-iisa. Walang yakap na dumating, walang pamilyar na boses na nagsabing ano ang nangyari. Tanging mga nagmamadaling nurse, mga doktor na mahina ang bulong, utos mula sa taas. Walang pamilyang natagpuan, ilipat sa social care. 10 araw matapos, pinauwi na siya, ngunit wala siyang uuwian. Hindi sinaklaw ng insurance ang kaso niya. Nakalaya na ang lasing na driver ng kumpanya matapos makapagpiyansa. Nakremate na ang mga magulang niya, walang seremonya, walang pamamaalam. Inihatid si Albert sa harap ng isang government shelter, naka-staple ang medical report sa kanyang jacket. Pero kahit doon, wala ring tumanggap sa kanya. Puno na kami, maikling sabi ng social worker. Hindi man lang siya tiningnan, dalhin sa municipal center. Pero walang dumating para sa kanya, walang nagdala sa kanya kahit saan. Iniwan siyang mag-isa, 5 taong gulang. Walang pamilya, walang gumagalaw na mga binti. Nung gabing iyon, natulog siya sa ilalim ng tulay at sa susunod na gabi at sa marami pang gabi pagkatapos, natuto siyang gumapang sa lupa, kumain ng tira-tira, maging invisible kapag may galit na matatanda, magtago kapag dumadaan ang mga madidilim na sasakyan. Isang gabi, habang nakahiga sa isang abandonadong lote sa tapat ng lumang ospital, may lagnat na bumabalot sa kanya. Inakala niyang hindi na siya magigising muli. Basag ang kanyang labi, manhid ang mga binti, mabigat ang dibdib. Pumikit siya at mahina, halos hindi marinig. Binigkas ang mga salitang akala niya'y nakalimutan na, "Ma'am, huwag mo akong iiwan mag-isa." At tanghali lumitaw siya, Amilcar, isang matandang mukhang nagmula pa sa ibang panahon, puting balbas, tungkod, amoy ng mga halamang gamot at lumang lunas. "Gusto mo bang mamatay dito?" prangkang tanong ng matanda. "O gusto mong matutong lumipad muli?" Hindi alam ni Albert kung totoo siya, pero tumango siya. At doon nagsimula ang lahat. Sa loob ng maraming buwan, doon sila tumira sa bakanteng lote. Tinuruan siya ni Amilcar na igalaw ang mga daliri sa paa, isa-isa. Tinuruan siyang pumikit at isipin ang koneksyon ng utak at kalamnan. Sa paglubog ng araw, binabasa niya ng malakas ang mga librong anatomy, itinuturo ang mga buto at ugat. Sa pagsikat ng araw, inilalagay niya ang mainit na bato sa kamay ni Albert. Tinuturuan siyang magnilay, magtuon, makinig. "Ang katawan mo ay isang bahay," sabi ni Amilcar, "at ngayon sira ito. Pero kung magiging matiyaga ka, kung makikinig ka ng mabuti, ituturo nito kung paano ito muling buuin." Tuwing gabi, umiiyak si Albert dahil sa gutom, dahil sa sakit, dahil sa takot. Pero tuwing umaga sinusubukan niya muli at isang umaga, "Nagawa ko!" sigaw niya nang gumalaw ang kanan niyang paa sa unang pagkakataon. Umiyak si Amilcar kasama niya at iniabot sa kanya ang isang makinis, itim na bato mula sa bulsa. "Wala itong mahika," sabi ng matanda, "pero kapag hinawakan mo ito, maaalala mo kung sino ka at kung paano mo nagawang bumangon muli."
Lumipas ang 2 taon, muli nang nakalakad si Albert. Noong una, paika-ika, pero di nagtagal, tumatakbo na siya sa mga damuhan sa lupa na parang walang anumang pumigil sa kanya. At isang tahimik na hapon, tumingin siya kay Amilcar at nagsabi, "Gusto ko nang tumulong sa iba tulad ng pagtulong mo sa akin." Mula noon, tuwing nakakakita siya ng taong suko, ng isang nawalan ng pag-asa, palapit siya. Hindi siya nangako ng himala, hindi sa lipunan ng utang na iyon, kundi sa batang iyon at sa sarili niyang anak. Dahil ang iniaalok ni Albert ay hindi lamang pag-asa sa paggaling, mas mahirap pa rito. Isang pangalawang pagkakataon, Sabado 3:06 de la tarde, nagbago na ang plaza. Ang Sabado ay puno ng buhay at sigla. Naglalakad ang mga pamilya, nagsisigawan ang mga nagtitinda ng kanilang paninda, gumuguhit ng mabilis na portrait ang mga artist sa ilalim ng kanilang mga payong. Ngunit sa isang tahimik na sulok, sa ilalim ng parehong puno ng jacaranda kung saan nagsimula ang lahat, tila huminto ang oras. Nakaupo si Carmela Herrera sa kanyang wheelchair, mahigpit ang pagkakahawak sa maliit na itim na bato sa kanyang palad. Sa harap niya, maingat na inayos ni Albert ang mga bagong bilog sa lupa, gamit ang mga patpat at maliliit na bato. May dala rin siyang 2 lumang tabla, ilang pirasong lumang lubid at isang pakete na nakabalot sa dyaryo. Ilang metro ang layo, nakatayo si Alejandro, suot ang walang kapintasang suit, pero halata ang kaba at pagkabalisa sa kanyang tindig. Tumingala si Albert kay Carmela. "Handa ka na?" Mahina niyang tanong. Tumango si Carmela, kumikislap ang mukha sa halo ng kaba at pag-asa. Pinunit ni Albert ang balot ng dyaryo. Sa loob, may mga homemade na braces, mga kahoy na slat na may padding na tela, pinagtali ng simpleng buhol. Wala ni isa man dito ang aaprubahan ng lisensyadong therapist, pero bawat piraso ay ginawa ng may pag-aalaga at layunin. "Iyan ang gagamitin mo," sigaw ni Alejandro, lumapit. "Basura iyan! Hindi kailangan ng anak ko ng kung anong eksperimento sa kalye." Ngunit hindi natinag si Albert. Tumingala lang siya, mahinahon at matatag ang boses. "Hindi kailangan ng anak ninyo ng mamahaling makina. Kailangan niyang maniwalang kaya niyang gumalaw muli. At ang paniniwala, nagsisimula dito." Tinapik niya ang dibdib ni Carmela, hindi sa kung ano ang wala. Nag-ipit ng kamao si Alejandro. Lahat ng instinct niya gustong agawin si Carmela, ilayo siya, ibalik sa malilinis na klinika na puno ng makikintab na kagamitan at kilalang mga doktor. Pero nakita niya ang mukha ng anak niya. Hindi ito natatakot, hindi rin nag-aalinlangan. Buhay siya, buhay na buhay sa paraang hindi niya nakita sa napakaraming taon. Dahan-dahan siyang napabuntong hininga, parang natalo. 1 oras, mahinang bulong niya, 1 oras lang. Tumango si Albert at lumuhod sa tabi ni Carmela. May tahimik na tiyagan niyang isinabit ang mga brace sa mga binti nito. Maingat na itinali ang mga lubid sa buhol na mahigpit pero maamo. Pagkatapos, dahan-dahan niyang inilapat ang kanyang mga kamay sa tuhod ni Carmela. "Ngayon, pumikit ka," bulong niya. "Dama mo ang bigat. Huwag mong isipin kung ano ang hindi gumagana. Isipin mo ang lakas na nasa loob mo pa rin, natutulog. Parang buto na nakabaon sa lupa." Pumikit si Carmela, sumeryoso ang maliit na mukha. Kumilos ang hangin, hinahampas ang tuyong dahon sa paligid nila. Naglaho ang ingay ng lungsod. "Isipin mong nakatayo ka," mahinang wika ni Albert. "Isipin mong tinatangan ka ng lupa. Isipin mong sabik ang mga paa mo na muling maramdaman ang mundo." Pinanood sila ni Alejandro, naguguluhan, nagtataka. Ano ang ginagawa ng batang ito? Paano nagkakaroon ng kapangyarihan ang simpleng ritual na ito? Higit pa sa mga taon ng therapy na binayaran niya ng milyon-milyon. "Ngayon?" tanong ni Alejandro, tuyo ang tinig. "Ngayon," tugon ni Albert, "hayaan nating subukan niya."
Dahan-dahan itinulak ni Albert ang mga binti ni Carmela pasulong, itinapak ang mga paa nito sa lupa. Pagkatapos, iniunat niya ang kanyang mga kamay sa harap ni Carmela. Kapag handa ka na, mahina niyang wika, hindi mo kailangang buhatin agad ang sarili mo. Itulak mo lang, parang dinadampian ng lupa ang mga binti mo. Hinawakan ni Carmela ang kanyang mga kamay ng mahigpit. Huminga siya ng malalim. At itinulak, noong una wala, isang mahina, halos hindi halatang panginginig. Pagkatapos isang mumunting galaw, isang bahagyang pag-alog ng mga kalamnan na matagal nang nakalimutan. Lumapit si Alejandro, nag-aalala na baka masaktan si Carmela. Ngunit nangyari ito, isang kisap, isang totoong kontraksyon sa kanyang mga hita. Isang marupok na panginginig na dahan-dahang nagtulak sa katawan niya kahit kaunti, parang isang bulaklak na mahina, ngunit buong tapang na umaabot sa liwanag. Bumukas ang mga mata ni Carmela, nagliliwanag ang tingin. "Nararamdaman ko!" sigaw niya, nanginginig ang boses. "Papa, nararamdaman ko!" Napalunok si Alejandro, mahigpit ang lalamunan, walang masabi. Tahimik na ngumiti si Albert. Hindi siya nagdiwang, tumangulang parang alam na niya sa simula pa lang. "Simula pa lang ito," mahina niyang sabi. "Hindi ka tatakbo bukas, pero ngayon alam mo na hindi ka sira. Natutulog ka lang at magkasama nating gigisingin ka." Bumuhos ang luha sa mukha ni Carmela, hindi luha ng sakit, luha ng pag-asa. Lumuhod si Alejandro sa tabi nila. Sa kauna-unahang pagkakataon sa maraming taon, maingat niyang inihaplos ang kamay sa binti ng kanyang anak, walang takot. "Ipinagmamalaki kita," bulong niya basag ang tinig. Tumingin si Carmela sa kanya, kumikislap ang mga mata. At sa sandaling iyon, ang plasa, ang tao, ang kayamanan, ang nakaraan, lahat ng iba pa ay naglaho. Tanging silang tatlo ang natira. Isang talunang milyonaryo, isang matapang na batang babae, at isang batang pulubi na tumangging manatiling hindi nakikita. Ngunit hindi lahat ng mata sa plaza ay nakatingin sa kanila ng may kabutihan. Ilang metro lamang ang layo, isang gwardiya mula sa upscale na restaurant district ang nakatingin kay Albert ng may hinala. Nakitid ang kanyang mga mata habang tinititigan ang batang nakapaa. Marumi, mahirap, na hawak ang kamay ng isang babaeng naka-wheelchair at bihis na bihis. Dinampot niya ang radyo at mahina itong sinambit. "May palaboy na nanggugulo sa menor de edad sa sektor," bulong niya. "Pupuntahan ko na." At habang nagliliyab si Albert ng isang munting alab ng pag-asa kay Carmela, isang aninong puno ng paghusga ang dahan-dahang lumalapit, handang patayin ito. Sabado, 4 de la tarde. Parang kidlat na biglang sumira sa katahimikan ng boses ng gwardya. "Hoy, ikaw, lumayo ka sa bata, ngayon din." Dahan-dahang humarap si Albert, kalmado, hindi bumibitaw sa kamay ni Carmela. Agad na tumayo si Alejandro, tensyonado. Mabilis na lumapit ang gwardya, mabibigat ang hakbang, ang isang kamay nakahawak malapit sa sinturon, parang handang humarap sa isang kriminal. "Alin sa lumayo ang hindi mo naintindihan, bata? Hindi ka pwedeng nandito." "Huwag mo siyang hawakan," biglang sabi ni Carmela, malakas at matatag ang boses. Isang tibay na ni si Alejandro ay hindi narinig sa kanya sa mahabang taon. "Miss, ayos ka lang ba?" tanong ng gwardya. "Pinipilit ka ba niya?" "Hindi, tinutulungan niya ako. Pakibayaan mo kami." Ngunit hindi nakinig ang gwardya, hindi niya nakita ang isang tumutulong. Ang nakita niya lamang ay isang maruming bata, nasa plaza ng mayayaman, nakahawak sa isang batang babae sa wheelchair. At para sa kanya, iyon ay problema. "Sir, tumabi na po kayo," sabi ng gwardya kay Alejandro. "Hindi pwedeng nandito ang batang ito. May mga reklamo na kami, nakakaabala siya, dumudumi sa lugar." Hindi agad sumagot si Alejandro. Tumingin siya kay Albert, pagkatapos kay Carmela. Mahigpit pa rin ang hawak ni Carmela sa itim na bato. At ang mga mata niya'y nakatingin sa kanyang ama, may tahimik na pagsusumamo.
Hindi ito tingin ng isang batang may sakit na humihingi ng awa. Ito ang tingin ng isang anak na sa kauna-unahang pagkakataon sa mahabang taon ay humihingi sa kanya ng isang bagay, hindi sa pamamagitan ng luha, kundi ng pag-asa. Sa wakas, nagsalita si Alejandro, mahinahon ngunit matatag ang tinig. Ang batang yan, sabi niya, hindi naman nanggugulo. Mas lalong kumunot ang noo ng gwardiya. Mr. Herrera, with all due respect, galing sa kalsada ang batang ito. Walang ID, walang permit, hindi autorisadong nandito. Security risk siya. Risk? Ulit ni Alejandro, lumapit. Alam mo ba kung ano ang tunay na panganib sa buhay ng anak ko? Nag-alinlangan ang gwardiya, sir. Ang bulag na pagtitiwala sa mga magagarang doktor, sa mga world-class na klinika, sa mga taong puno ng diploma ang dingding pero walang puso sa kanilang mga kamay. Bumagsak ang katahimikan sa paligid, nag-shift ng paa ang gwardiya, nahihirapan. Hindi nagnanakaw si Albert, hindi siya nagbebenta ng droga, hindi siya nananakit. Binigyan niya ulit ng pag-asa ang anak ko. Bubuka sana ang bibig ng gwardiya, ngunit tinaas ni Alejandro ang kamay. At sabihin mo sa akin, mas matalas ang tono ni Alejandro ngayon, kailan pa naging istorbo ang pag-asa sa mga kapitbahay. Tinitigan ng gwardiya si Albert. Hindi gumalaw ang bata, dahan-dahan niyang ibinaba ang tingin, tahimik, sanay siya rito, sa pagtataboy, sa tawaging problema, sa tratuhing parang basura. Ngunit ngayon, marahan ngunit matatag ang tinig ni Alejandro. Ngayon, sabi niya, gusto kong ikaw ang umalis. At kung may magrereklamo pang muli na nandito ang batang ito, sabihin mo sa akin na sila mismo lumapit. Napakagatlabi ang guwardiya. Naiintindihan po, Mr. Herrera. At dahan-dahan may pag-aatubili, tumalikod siya at naglakad palayo. Umalis, ngunit hindi walang kapaitan. Nang bumalik ang katahimikan sa ilalim ng puno ng jacaranda, muling tumingin si Alejandro kay Albert. Sandali, wala silang sinabi. Nagkatitigan lamang sila, dalawang taong galing sa magkaibang mundo, biglang nagtagpo sa iisang tahimik na sinag ng liwanag. Salamat, mahina at marahang sabi ni Alberton. Umiling si Alejandro. Hindi, ako ang dapat magpasalamat. Pinanood sila ni Carmela, kumikislap ang mga mata, at sa sandaling iyon doon mismo may nagbago. Nararamdaman ito ni Alejandro, isang damdaming matagal na niyang hindi naranasan mula nang mawala ang kanyang asawa, tiwala. Hindi sa pera, hindi sa kapangyarihan, hindi sa medisina, kundi sa isang bagay na mas bihira, mas marupok, ngunit sa paanuman mas matatag. Albert, malalim na buntong hininga ni Alejandro. Bukas, pupunta ka sa bahay ko. Napakurap si Albert naguguluhan. Sa bahay ninyo? Gusto kong doon ka magtrabaho kasama ng anak ko, kung saan walang makakaabala sa inyo. Kung saan makukumpleto mo ang kailangan mo. Kung saan makakapag-focus ka, kung saan ligtas ka. Tinitigan siya ng bata, hindi sigurado kung tama ba ang narinig, hindi sigurado kung totoo ba ito. Kung ang makapangyarihang lalaking ito na nakasuot ng perpektong suit ay totoong iniimbitahan siya sa kanyang tahanan. At kung hindi nila ako papasukin, mahina at takot na tanong ni Albert. Bahagyang ngumiti si Alejandro. Papasukin ka nila, pangako niya, dahil susunod lang sila sa utos. Napatawa si Carmela sa tuwa at niyakap si Albert mula sa kanyang wheelchair. Hinayaan ni Albert ang yakap at sa kauna-unahang pagkakataon sa mahabang panahon, nararamdaman niya rin ito. Parang baka sa wakas, hindi na siya invisible at sa isang sandali ipinikit niya ang kanyang mga mata. Para bang sa simpleng galaw na iyon, tumanggap siya ng isang bagay na buong buhay niyang hinihintay, isang pamilya. O marahil ang posibilidad ng isa. Nang gabing iyon, habang nagsisimula ng lumubog ang araw at nagbabalot ng gintong liwanag ang plaza, magkasama silang tatlo sa ilalim ng puno. Tahimik na nakaupo si Alejandro sa bangko. Si Carmela nasa kanyang wheelchair, banayad ang ngiti, at si Albert nakaupong nakahalukip-kip sa lupa, naglalaro ng mga bato sa kanyang paanan.
Magkakaiba sila, bawat isa'y basag sa kanya-kanyang paraan. Ngunit sa kauna-unahang pagkakataon, bumuo sila ng isang bagay na parang isang koponan. At sa paanuman, sapat na iyon para baguhin ang lahat. Linggo, alas 9:43 ng umaga. Maingat na bumukas ang bakal na gate. Ang tunog nito elegante at maingat, parang mismong bakal ay nauunawaan na may kakaibang nagaganap ngayong umaga. Isang aninong nakapaa ang tumawid sa pasukan. Tumingala si Albert, ang kanyang mga mata puno ng tahimik na paghanga at pag-iingat. Sa harap niya, nakatayo ang isang ingranding puting mansyon, 3 palapag, napapalibutan ng perpektong ginupit na mga hardin at malamig na mga batong estatwa na nakatingin pababa sa kanya, tila mga tahimik na bantay. Sa likod niya, tinititigan siya ng tsuper ng may pag-aalinlangan. "Huwag kang hahawak ng anuman, bata," malamig na babala ng driver. Hindi sumagot si Albert, tumango lang siya ng magalang. Alam niya, kahit gaano pa siya katatag, gaano kaingat, sa lugar na ito, susundan pa rin siya ng hinala. Sa pintuan, lumitaw si Alejandro kasama si Carmela at isang babaeng nakauniforme ng kasambahay, mahigpit at tensyonado ang mukha. "Maligayang pagdating," sabi ni Alejandro, mahinahon pero may distansya ang tinig. "Ito ang tahanan mo, at least para sa araw na ito." Maingat na tumapak si Albert sa malamig na marmol na sahig. Ang lahat sa paligid niya kumikislap, bawat sulok kuminang, bawat retrato tila nakamasid mula sa dingding. Nakaramdam siya ng liit, ng hindi bagay, ng dumi. Ngunit nginitian siya ni Carmela mula sa kanyang upuan, at sa sandaling iyon, wala nang ibang mahalaga. Hinihintay siya nito, at sapat na iyon. "May inihanda kaming lugar para sa iyo sa greenhouse," paliwanag ni Alejandro. "Tahimik doon, maliwanag, at walang masyadong bagay na pwedeng mabasag." Malinaw ang mensahe. Hindi ito pinansin ni Albert, tahimik lang siyang sumunod. Pagpasok nila sa greenhouse, bumuhos ang sikat ng araw mula sa matataas na salaming bintana, binabalot ng mainit na liwanag ang luntiang paligid. Amoy lupa at namumulaklak na bulaklak ang hangin. Parang ibang mundo, halos mahika. "Magsisimula na ba tayo?" sabik na tanong ni Carmela. "Oo," mahina at mahinahon na sagot ni Albert. "Pero ngayong araw, iba ang gagawin natin." Mula sa kanyang maliit na bag, inilabas niya ang isang piraso ng lubid, isang telang bola at isang tabla na kahoy, gaspang, parang laruan na ginupit ng mano-mano. "Ano yan?" tanong ni Alejandro, puno ng hinala. "Mga gamit," simpleng sagot ni Albert. "Hindi sila magara pero gumagana sila." Mula sa pintuan, hindi napigilang humalakhak ng may paghamak ang kasambahay. "Talaga bang papayagan nating maglaro ang batang ito kasama ang dalaga ng ganito?" Bulong niya. Matalim na lumingon si Alejandro, malamig ang tingin. "Miss Ana," mahinang sabi niya, "kung may gusto ka pang sabihin, mag-day off ka muna." Yumuko ang babae. "Paumanhin po, sir." Hindi nagsalita si Albert, hindi na siya nagulat, sanay na siya sa mga bulong, sa mga tinging nakasulyap, sa pagdududa. Nakatuon lang siya kay Carmela. "Ngayong araw, maglalaro tayo," mahina niyang wika, "dahil kailangan ng katawan mong matutong hindi ito laban. Kailangan itong matutong mag-enjoy muli." Maingat niyang inilipat si Carmela sa tabla. Itinali niya ng marahan ang mga paa nito gamit ang lubid, mahigpit pero maamo. Pagkatapos, iniabot ang bola. "Iitulak mo ito gamit ang kanang paa," paliwanag niya. "Hindi mahalaga kung bahagya lang ang galaw, subukan mo lang." Nag-ipit si Carmela ng panga, determinado. Nagtuon ng isip, itinaas ang paa at itinulak. Umandar ang bola, ilang pulgada lang, pero gumalaw. "Nagawa ko," mahinang bulong niya, hingal at may pagkamangha. "Siyempre nagawa mo," ngumiti si Albert. "Ngayon subukan naman sa kabila." At nagpatuloy sila 1 oras, naglaro, tumawa, muling sumubok. Bawat munting galaw, isang panalo, bawat pagkadapa, isang aral. Mula sa bintana sa itaas, nakamasid ang isang katulong, nakakunot ang noo.
Hindi bagay dito ang batang yan, bulong niya sa butler. Hindi ko maintindihan kung bakit pinapayagan ni Mr. Herrera. Nagkibit balikat ang butler. Sabi nila gumagawa raw siya ng milagro. Umismid ang katulong. Makikita mo, ang mga batang kalye laging may tinatago. Sa ibaba, dahan-dahang umiikot si Carmela sa munting bilog. Hindi pa siya naglalakad. Pero ang kanyang balanse, ang kanyang lakas, lahat ng nasa loob niya nagigising. Albert? Tanong niya, may halong kuryosidad ang tinig. Paano mo alam lahat ng ito? Nagpahinga sandali si Albert bago sumagot. Dahil kinailangan ko ring matutunan, mahina niyang wika. Kailangan kong turuan ang sarili kong maramdaman ulit ang mga binti ko. Matutong maglaro sa kung anong masakit. Magtiwala sa katawan kahit iniwan na ako ng lahat. Mula sa kabila ng greenhouse, narinig ni Alejandro ang kanyang sinabi. Hindi siya sumabat, wala siyang sinabi, pinanood lang niya. At sa loob niya may kumilos. Paghanga, pasasalamat, marahil lahat iyon. At sa sandaling iyon, ipinikit ni Albert ang kanyang mga mata. Para bang sa simpleng galaw na iyon, tinanggap niya ang isang bagay na matagal na niyang hinihintay, isang pamilya, o marahil ang pagkakataon na magkaroon ng isa. Nang gabing yon, habang lumulubog ang araw at binabalot ng mainit, gintong liwanag ang plaza, magkasama silang tatlo sa ilalim ng puno. Tahimik na nakaupo si Alejandro sa bangko, si Carmela nasa kanyang wheelchair may banayad ng ngiti, at si Albert nakaupong nakahalukip-kip sa lupa, naglalaro ng mga bato sa kanyang paanan. Magkakaiba sila, bawat isa'y may basag, ngunit sa kauna-unahang pagkakataon, bumuo sila ng isang bagay na parang isang koponan. At sa paanuman, iyon ay nagbago na ang lahat. Linggo, 9:43 ng umaga, dahan-dahang bumukas ang bakal na gate. Ang tunog nito elegante at maingat. Parang mismong bakal ay alam na may kakaibang nagaganap ngayong umaga. Isang aninong nakapaa ang pumasok sa loob. Tumingala si Albert, ang kanyang mga mata puno ng tahimik na paghanga at pag-iingat. Sa harap niya, nakatayo ang isang ingranding puting mansyon, 3 palapag, napapalibutan ng perpektong ginupit na mga hardin at malamig na batong estatwa na nakatingin pababa sa kanya, tila mga tahimik na bantay. Sa likod niya, tinitigan siya ng tsuper ng may pag-aalinlangan. Huwag kang hahawak ng anuman bata, malamig na babala ng driver. Hindi sumagot si Albert, tumango lang siya ng magalang. Alam niya, kahit gaano siya kaingat, kahit gaano siya katatag sa lugar na ito, susundan pa rin siya ng hinala. Sa pintuan, lumitaw si Alejandro kasama si Carmela at isang babaeng kasambahay, mahigpit at tensyonado ang mukha. Maligayang pagdating, sabi ni Alejandro, mahinahon, ngunit may distansya ang tinig. Ito ang tahanan mo, at least para sa araw na ito. Maingat na tumapak si Albert sa malamig na marmol na sahig. Ang lahat sa paligid niya kumikislap, bawat sulok kuminang, bawat retrato tila nakamasid mula sa dingding. Nakaramdam siya ng liit, ng hindi bagay, ng dumi. Ngunit nginitian siya ni Carmela mula sa kanyang upuan, at sa sandaling iyon wala nang ibang mahalaga. Hinihintay siya nito at sapat na iyon. May inihanda kaming lugar para sa iyo sa greenhouse, paliwanag ni Alejandro. Tahimik doon, maliwanag at walang masyadong bagay na pwedeng mabasag. Malinaw ang mensahe, hindi ito pinansin ni Albert, tahimik lang siyang sumunod. Pagpasok nila sa greenhouse, bumuhos ang sikat ng araw mula sa matataas na salaming bintana. Binabalot ng mainit na liwanag ang luntiang paligid. Amoy lupa at namumulaklak na bulaklak ang hangin. Parang ibang mundo, halos mahika. Magsisimula na ba tayo? Sabik na tanong ni Carmela. Oo, mahina at mahinahon na sagot ni Albert. Pero ngayong araw, iba ang gagawin natin. Mula sa kanyang maliit na bag, inilabas niya ang isang piraso ng lubid, isang telang bola at isang tabla na kahoy, gaspang, parang laruan na ginupit ng mano-mano. Ano yan? Tanong ni Alejandro puno ng hinala. Mga gamit, simpleng sagot ni Albert. Hindi sila magara pero gumagana sila.
Mula sa pintuan, hindi napigilang umismid ang kasambahay. Talaga bang papayagan nating maglaro ang batang ito kasama ang dalaga ng ganito? Bulong niya. Matalim na lumingon si Alejandro, malamig ang tingin. Miss Ana, mahinang sabi niya, kung may gusto ka pang sabihin, mag-day off ka muna. Yumuko ang babae. Paumanhin po, sir. Hindi nagsalita si Albert, hindi na siya nagulat. Sanay na siya sa mga bulong, sa mga tinging nakasulyap, sa pagdududa. Nakatuon lang siya kay Carmela. Ngayong araw maglalaro tayo, mahina niyang wika. Dahil kailangan ng katawan mong matutong, hindi ito laban. Kailangan nitong matutong mag-enjoy muli. Maingat niyang inilipat si Carmela sa tabla. Itinali niya ng marahan ng mga paa nito gamit ang lubid, mahigpit pero maamo. Pagkatapos, iniabot ang bola. Iitulak mo ito gamit ang kanang paa, paliwanag niya. Hindi mahalaga kung bahagya lang ang galaw, subukan mo lang. Nag-ipit si Carmela ng panga, determinado. Nagtuon ng isip, itinaas ang paa at itinulak, umandar ang bola, ilang pulgada lang. Pero gumalaw, nagawa ko, mahinang bulong niya, hingal at may pagkamangha. Siyempre, nagawa mo, ngumiti si Albert. Ngayon, subukan naman sa kabila. At nagpatuloy sila 1 oras. Naglaro, tumawa. Muling sumubok, bawat munting galaw, isang panalo. Bawat pagkadapa, isang aral. Nang natapos sila, basang-basa ng pawis si Carmela, ngunit masaya siya. Pwede pa tayo bukas? Sabik niyang tanong. Oo, tango ni Albert mahinahon. Pero ngayong gabi, gusto kong managinip ka na para bang nagawa mo na ito. At gusto kong maniwala ka, kasi parte rin yun ng paggaling. Bago siya umalis, lumapit si Alejandro sa kanya, tahimik, iniabot ang kanyang kamay. Gusto mo bang sumabay sa tanghalian? Napakurap si Albert nagugulat. Kasama kayo? Oo. Kasama kami? Nag-alinlangan ng bata parang hindi sigurado. Hindi ba sila maiinis? Bahagyang ngumiti si Alejandro, alam ang sagot. Hayaan mo silang mainis. Nakuha mo na ang lugar mo dito? Isang maliit na ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa labi ni Albert. Isang munting ngiti, pero puno ng isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman. Pag-aari, pagkabilang. Nang hapong iyon sa mahabang marmol na hapag, magkasama silang tatlo, ang milyonaryo, ang batang babae sa wheelchair, at ang batang lansangan. Kumain sila ng walang formalidad sa pagitan ng tawanan, katahimikan at mga tingin na mas nagsasalita kaysa salita. Sa labas, humahampas ang hangin sa pader ng mansyon. Para bang ipinapahayag na mula sa araw na iyon, hindi na muling magiging pareho ang lahat. At kahit walang kailangang bigkasin, naiintindihan nilang lahat. May kailangang gawin, may kailangang ayusin, may kailangang ibalik ang kaayusan ng bahay. Kahit mga hulugan itong madumihan ang kanilang mga kamay. Samantala sa greenhouse, itinaas ni Carmela ang telang bola gamit ang kanyang kanang paa. Isang maliit na galaw. Ngunit isang milagro pa rin. Tahimik na ngumiti si Albert at sa kaibuturan alam niya malapit na sila. Alam niyang kung magpapatuloy sila, makakalakad si Carmela muli. Na ang pananampalataya, pagsisikap at katigasan ng loob ay unti-unting lumalaban sa kawalan ng pag-asa. Ngunit alam din niya ang isa pang katotohanan. Ang laban ay hindi lang laban sa katawan ni Carmela. Ito rin ay laban sa bigat ng paghusga, sa takot, sa mga taong hindi matanggap na ang isang milagro ay maaaring manggaling sa hindi inaasahang lugar. Nang matapos si Carmela, hinihingal pero nagniningning ang mukha, lumapit si Alejandro kay Albert, tahimik. Iniabot niya ang isang maliit na kayumangging sobre. Para sa'yo, sabi ni Alejandro. Tinitigan ito ni Albert naguguluhan. Ano ito? Kaunting bayad para sa ginagawa mo. Para sa mga kailangan mo. Nagalinlangan si Albert. Tinitigan niya ang sobre na parang isa itong kakaibang bagay. Banyaga. Sa wakas, tinanggap niya ito. Hindi dahil sa kasakiman, kundi sa isang mas simpleng dahilan. Dahil naunawaan niya upang maipagpatuloy ang pagtulong kay Carmela
kailangan niyang manatili. At sa mundong ito ng marmol at salamin, may mga bagay na hindi kayang bilhin ng puso. Isinuksok niya ang sobre sa bulsa, hindi binubuksan. At may isang mahiyain banayad ng ngiti, mahina niyang binigkas. Salamat. Ipinatong ni Alejandro ang kanyang kamay sa balikat ng bata. Isang maliit na galaw, ngunit para kay Albert higit pa iyon kaysa sa laman ng sobre. Nang gabing iyon, habang lumulubog ang araw sa likod ng gintong bintana ng mansyon, dahan-dahang naglakad si Albert papunta sa simpleng silid na inihanda para sa kanya. Mag-isa, tahimik, ngunit ang puso punong-puno ng isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman mula nang mawala ang kanyang pamilya. Pag-asa. Martes, 6:47 AM, malakas ang pagbuhos ng ulan sa mga bintana ng mansyon. Isang abong langit ang bumalot sa hardin na parang babala. Tahimik ang mga ibon, pinalitan ang awit ng umaga ng malamig na pagpatak ng ulan. Nakatayo si Alejandro sa harap ng salamin sa banyo, hindi pa ahit, malayo ang tingin. Hindi siya nakatulog ng maayos, may bumigat sa kanyang dibdib, hindi pisikal na sakit, kundi isang bigat na hindi nakikita. Isang pag-aalalang nakadikit sa kanya mula kagabi pa. Albert, ang batang yon, ang bulag na tiwala ng kanyang anak sa kanya, ang progreso, totoo, ngunit napaka-fragile. Paano kung hindi magtagal? Paano kung mas lumala pa si Carmela sa huli? Ang problema hindi si Albert. Ang problema ay ang gising na pag-asa. At alam ni Alejandro, kapag nabasag ang pag-asa, mas masakit itong madurog kaysa anumang katotohanan. Bumaba siya, naka-bathrobe pa, walang imik kaninuman. Dumiretso siya sa greenhouse. Mula sa pintuan, nakinig siya tawa. Sa loob, sinusubukan ni Carmela na bumangon mula sa wheelchair. Mahigpit ang kapit sa bakal na bar na inilagay sa tabi ng mga halaman. Maingat siyang ginagabayan ni Albert. Kunti pa, nandun ka na. Aray, masakit! Sigaw ni Carmela pero hindi nagrereklamo, nakangiti habang sinasabi, pero gusto ko ito. Pinanood sila ni Alejandro, may init na umaakyat sa kanyang dibdib, kasabay ng isang maliit na apoy ng takot. Ang ningning sa mata ng anak niya, ang determinasyong iyon. Paano kung bumagsak siya muli? Paano kung mabigo si Albert? Sino ang tutulong sa kanya bumangon muli? Tahimik siyang tumalikod, hindi nila nakita, at bumalik sa dining room. Nandoon si Ana, ang kasambahay, may dala siyang tasa ng mainit na kape. Mr. Herrera, sabi niya, maingat ang tono, maaari po ba kitang makausap sandali? Tumango si Alejandro. With all due respect, hindi mapakali ang bahay. Hindi mapakali? Nag-aalala ang mga tao. Sa ano? Sa batang iyon, diretso ni Ana. Hindi natin alam kung saan siya galing. Wala siyang papeles, walang rekomendasyon. Paano kung may nakawin? Paano kung may masamang gawin? Kumunot ang noo ni Alejandro. May nagreklamo ba, direkta? Marami na, sagot ni Ana, pero ayaw nilang sabihin sa'yo. Nagbago ka mula nang dumating siya. Hindi ka na ikaw. Ibinalibag ni Alejandro ang tasa sa lamesa, malakas ang tunog. Tama ka, hindi na ako ang dating ako. Dahil sa kauna-unahang pagkakataon sa maraming taon, ngumiti ulit ang anak ko. At hindi ko kinailangang bayaran ang isang psychologist para gawin yon. At ang batang iyon, ang estranghero na tinatawag ninyo, mas marami nang nagawa para sa kanya kaysa sa lahat ng doktor na ipinalipad ko mula Europa. Pinagdikit ni Ana ang mga labi mahigpit, ngunit bago siya umalis, ibinato niya ang isang huling linya, parang bato sa katahimikan ng silid. Mag-ingat kayo, sir. Nakakabulag ang pag-asa. At kapag nagtiwala ka sa isang estranghero, minsan mas mataas ang kabayaran kaysa inaakala. Umalis siya, iniwan ang katahimikan. Nag-isa si Alejandro, nakatitig sa hindi nagliliyab na fireplace. At naroon ito, takot. Ang takot na mawala ang bagay na halos nagsisimula pa lang niyang mabawi. Ang takot na baka biglang maglaho si Albert. Ang takot na baka sa huli mabagsak muli si Carmela. Nang matapos ang session ng hapong iyon, tinawag ni Alejandro si Albert sa kanyang opisina.
Ipinakita niyang umupo ito sa tapat ng kanyang mesa. Nagbuhos siya ng baso ng tubig at maingat itong inilapag sa harap ng bata. Gusto kong maging totoo ka sa akin, diretsyong sabi ni Alejandro. Bakit ka talaga nandito? Tiningnan siya ni Albert, kalmado at matatag ang titig, para tulungan si Carmela. At pagkatapos, wala, sagot ni Albert. Aalis ako. Sumandig si Alejandro, iniipit ang mga siko sa mesa. Hindi mo ba gustong kumita, scholarship, publicity, maging sikat sa TV? Umiling si Albert. Hindi, mahina niyang sagot. Ayokong mapansin, gusto ko lang siyang makalakad. Napalunok si Alejandro. Napakasimple ng sagot, masakit sa puso. At kung hindi ka magtagumpay, tumingin si Albert sa kanya, seryoso. Magpapatuloy ako. Hanggang hindi ko na kaya. Tahimik si Alejandro. Sa loob niya lalong lumalim ang kanyang kaba. Gusto niyang maniwala, pero may bahagi pa rin sa kanya na gustong protektahan ang sarili. Minsan, sabi ni Alejandro, matapos ang mahabang katahimikan, ang panganib ay hindi sa kawalan ng pananampalataya. Nasa sobrang pagkakaroon nito. Dahil kapag nabasag ang pananampalataya, wala nang matitira para panghawakan. Marahang tumango si Albert. Alam ko, kaya hindi ako nangangako ng milagro. Nagtratrabaho lang ako sa kung anong natira. Tumayo si Alejandro, lumapit sa bintana. Tiningnan niya si Carmela na patuloy pa ring nagsasanay sa braces habang dumudulas ang ulan sa salamin. Sa tingin mo, makakaya niya? Oo, sagot ni Albert, walang pag-aalinlangan. Pero hindi dahil gagamutin ko siya, dahil pinili na niyang huwag sumuko. Bumagsak ang katahimikan sa pagitan nila. Hindi alanganin, kundi mabigat. Totoo. Sige, wika ni Alejandro sa wakas. Magpatuloy ka. Salamat. Pero mag-ingat ka sa iba. Hindi lahat gusto kang narito. Tumango si Albert. Sanay na ako ron. Nang gabing yon, habang natutulog si Carmela na mahigpit pa ring yakap ang itim na bato, naglakad si Alejandro mag-isa sa mahaba at mararangyang hallway ng mansyon. Kumikinang ang lahat. Pulido, perpekto ang ayos, ngunit sa loob niya may gumugulo. Ang buong bahay parang manipis at marupok na salamin na maaaring mabasag sa tahimik na lakas ng batang galing sa lansangan. At sa sandaling iyon, naunawaan ni Alejandro Herrera ang isang bagay na matagal na niyang tinanggihan. Walang saysay ang kapangyarihan kung hindi mo maprotektahan ang pinakamahalaga sa iyo. At sa ngayon, ang pinakamahalaga sa kanya ay ang ngiti ng kanyang anak. At ang takot na mawala iyon, mas malakas pa kaysa sa lahat ng kanyang yaman. Miyerkules 8:02 ng gabi. Huminto na ang ulan pero nanatiling makapal at mamasa-masa ang hangin na parang hindi pa rin ganap na nakakaahon ang mundo mula sa bagyo. Sa loob ng greenhouse, tanging mahina at banayad na hangin na humahaplos sa salamin ang maririnig. Nakahiga si Carmela sa isang padded na banig, pagod ngunit nagniningning. Pinatapos na ni Albert ang huling round ng kanyang ehersisyo sa araw na iyon at ngayoy lupaypay ang katawan ni Carmela. Tama na muna ngayon, mahinahong sabi ni Albert. Kapag nagsalita ang katawan mo, kailangan mong makinig. Ngumiti si Carmela nang may kapilyahan. Paano kung ayokong tumigil ang boses nito? Di bukas sisigaw yan, nakangiting sagot ni Albert. At ayaw nating mangyari iyon. Pinanood sila ni Alejandro mula sa isang sulok, tahimik, maingat. Minsan, hindi niya lubos na nauunawaan kung ano ang nagaganap sa greenhouse na iyon, pero alam niya sa kaibuturan niya na may nasasaksihan siyang mas malaki kaysa sa anumang medikal na lunas. Nang tuluyang makatulog si Carmela sa kanyang upuan, ang ulo nakasandal sa gilid, lumapit si Alejandro kay Albert. Sandali ka lang, mahinang sabi niya. Gusto kitang makausap, tayo lang. Naglakad silang magkasabay papunta sa maliit na guest dining room. Isang mainit na ilaw ang tumatanglaw sa isang simpleng kahoy na mesa. Isang bihirang piraso sa isang bahay na puno ng marmol at kintab.
Nagbuhos si Alejandro ng 2 tasa ng tsaa. Hindi dahil inaasahan niyang iinumin ito ni Albert, kundi dahil kailangan niyang gawing mas tao ang sandaling iyon para ibaba ang mga pader, para buksan ang isang pintuan. Maingat na umupo si Albert na parabang alam niyang masasaktan ang pag-uusap na ito. Nakikinig ako, mahinang wika ni Alejandro. Ibaba ni Albert ang tingin. Ano ang gusto ninyong malaman? Lahat. Mahaba ang katahimikan sa pagitan nila. At pagkatapos, parang isang marupok na bagay na nabuksan, nagsimulang magsalita si Albert. Mahina ang tinig. Malinaw ang mga salita, walang drama. Tanging katotohanan, bumabagsak, mabigat at totoo sa pagitan nila. 5 taon ako noon nang mangyari. Pauwi kami, kasama ko ang mga magulang ko. Galing kami sa bahay ng mga lolo't lola ko. Gabi na, umuulan. Nakatulog ako sa likod ng kotse, yakap ang paborito kong laruan. Narinig ko ang isang malakas na bangga. At pagkatapos, lahat naging itim. Alam na ito ni Alejandro, nabasa na niya sa report, pero ibang-iba ang marinig ito mula sa mismong bibig ng bata, na may bahagyang namamasa ang mga mata at tinig na halos nanginginig. Nagising ako sa stretcher. Mag-isa. Walang nagsabi sa akin kung ano ang nangyari. Walang sumundo sa akin. Wala akong makausap. Hindi ko maintindihan. Nilalamig ako, nagugutom, natatakot. Mahigpit na sinuntok ni Albert ang kanyang kamao at hindi ko magalaw ang mga binti ko. Gumapang ako sa mga pasilyo ng ospital na parang uod. Binigyan nila ako ng tira-tira. Minsan wala silang binigay. At pagkatapos, mahinang tanong ni Alejandro, iniwan nila ako sa pintuan ng isang ampunan. Sinabi ko sa kanila na masakit ang mga binti ko. Sabi nila hindi sila tumatanggap ng sirang bata. Isinara nila ang pinto. Sa mismong harap ko, natulog ako sa ilalim ng hagdanan noong gabing iyon. Umuulan. Naramdaman ni Alejandro ang paghigpit ng kanyang lalamunan. Hindi lang lungkot, hindi lang awa, ito ay guilt dahil ang aksidenteng iyon ay hindi basta malayong trahedya. Ito ay isang pangyayaring sa ilang paraan ay may bahagi siyang kinasangkutan. Isa sa kanyang mga driver, isa sa kanyang mga kumpanya at itinago niya ang lahat sa ilalim ng pera at katahimikan. Akala ko mamamatay na ako roon. Mag-isa, pero dumating siya. Si Dr. Bustos, yung matanda. Binuhat niya ako na parang may halaga ako. Inalagaan niya ako. Tinuruan niya ako. At nang sa wakas, gumalaw ulit ang mga paa ko, alam ko na, kailangan ko ring gawin iyon. Para sa iba, para sa sino mang nangangailangan. Dahan-dahang itinaas ni Albert ang tingin, walang galit sa kanyang mga mata, walang hinanakit, tanging malalim na pagod at isang marupok na kabaitan na nakakasira ng puso, katulad din ako ni Carmela. Pero walang nangakong anuman sa akin. Natuto akong maglakad muli na walang nakakita, walang kamera, ako lang, para lang maramdaman kong buhay ako. Dahan-dahang itinakip ni Alejandro ang kanyang kamay sa bibig. Pumikit siya at sa kauna-unahang pagkakataon sa maraming taon, tumulo ang mga luha. Hindi inaasahan. Bakit mo ako tinutulungan? Tanong niya, basag ang tinig. Matapos ang lahat, matapos ang nangyari, tahimik siyang tinitigan ni Albert. Pagkatapos, ibinaba ang tingin. Dahil hindi ito tungkol sa iyo, mahina niyang wika, tungkol ito sa kanya. Pero ako ang dahilan ng lahat, mahinang bulong ni Alejandro. Siguro, marahang sagot ni Albert, pero hindi si Carmela ang may kasalanan. At ako, matagal ko nang pinatawad. Nanatiling nakaupo si Alejandro, halos hindi gumagalaw. Gusto niyang magsalita, ngunit walang lumabas na salita. May nawala rin sa akin. Mahinang bulong ni Alejandro sa huli, ang asawa ko. Namatay siya ng 3 taong gulang si Carmela. Mula nun, hindi ko na alam kung paano maging tama. Hindi sumagot si Albert. Tumango lang na parang mas matanda ang kanyang kaluluwa kaysa sa kanyang taon. Gusto mo bang manatili? Bigla ang tanong ni Alejandro. Nagulat pa siya sa sariling sinabi. Tumira rito, kasama namin.
Napakurap si Albert. Ano? Ang ginagawa mo para sa anak ko, walang ibang gumawa niyan. Hindi ko alam kung paano matatapos ito. Hindi ko alam kung milagro ito. Pero kung ano man ang naibigay mo na sa kanya, binago mo na ang lahat. Gusto kong magkaroon ka ng tahanan, yung nawala sa'yo. Nag-alinlangan si Albert, mahina siyang lumunok. At kung mabigo ako, mahina niyang tanong, kung hindi ko siya mapagaling, lumapit si Alejandro, ipinatong ang kamay sa balikat ng bata. Kung ganon, ikaw pa rin ang dahilan kung bakit siya muling ngumiti. At sa sandaling iyon, may nabuo sa pagitan nila. Hindi isang kontrata, hindi isang obligasyon, kundi isang bagay na mas malalim, mas makatao. Isang batang walang tahanan, isang amang basag ang puso, isang anak na nasa pagitan nila, at isang hindi binigkas na pangakong anuman ang mangyari, hindi na sila muling mag-iisa. Huwebes alas 6:21 de la mañana, dumating ang bukang liwayway na walang kislap. Isang maulap na langit ang tumabon sa lungsod na para bang maging ang araw ay ramdam ang mabigat na paparating. Hindi karaniwang tahimik ang mansyon, mas tahimik pa sa dati. Ni ang mga ibon sa hardin walang kanta. Sa kanyang silid, dahan-dahang iminulat ni Carmela ang mga mata na may banayad ng ngiti. Nanaginip siyang tumakbo, hindi lang naglalakad, tumakbo. Sa isang malawak na bukirin puno ng dilaw na bulaklak habang hinahaplos ng hangin ang kanyang mukha. Kasabay niyang tumatakbo si Albert, tumatawa. Ang kanyang ama nakamasid mula sa malayo, ngumingiti ng may pagmamalaki. Dahan-dahan siyang nag-inat, kalahating tulog pa, iginagalaw ang kanang paa. Pagkatapos ang kaliwa, ngumiti siya. Isang bagong araw, isang bagong pagkakataon, ngunit nang sinubukan niyang bumangon, may nangyaring mali. Isang matalim na kirot ang biglang humigop sa kanyang ibabang likod, mabilis at matindi. Napatigil siya. Aray, mahina niyang bulong, sinusubukang gumalaw, lalong lumakas ang sakit. Aray, halos hingal niyang sambit, hindi sigaw pero puno ng takot. Narinig yun ni Ana, ang kasambahay, mula sa pasilyo. Dali-dali siyang pumasok. Miss Carmela, anong nangyayari? Hindi ako makagalaw. Mahina niyang bulong, maputla ang mukha. Masakit talaga. Tumakbo si Ana pababa ng pasilyo. Ilang minuto lang, ang silid ay napuno ng tensyon. Dumating si Alejandro, nagmamadaling isinusuot ang kanyang polo. Puno ng pag-aalala ang mukha. Dumating din si Albert, nakapaa, hinihingal, malalaki ang mga mata sa takot. Anong nangyari? Anong nararamdaman mo? Mahinahong tanong ni Albert, nakaluhod sa tabi niya. Hay, hindi ko alam, mahinang sagot ni Carmela, nanginginig ang tinig. Pagmulat ko, ang sakit ng lahat. Hindi ko maigalaw ang mga binti ko. Wala, dagdag niya, unti-unting napupuno ng takot ang mga mata. Walang pag-aatubili, dinampot ni Alejandro ang telepono. Tawagan si Doktor Beltran, utos niya. Sabihin mong kailangan natin siya, agad. Sinubukang magpaliwanag ni Albert, maingat ngunit may pag-asa ang tinig. Minsan, kapag nagsisimulang gumising ulit ang katawan, may mga ganitong pangyayari. Normal lang, parang napagod bigla ang mga kalamnan. Hindi ito normal, matalim na putol ni Ana mula sa pintuan. Sabi ko na sa inyo, naglalaro kayo ng apoy. Walang alam ang batang yan sa ginagawa niya. Tama na, sigaw ni Alejandro, mabilis na humarap sa kanya, naglalagablab ang mukha sa galit. Lumabas ka, umatras si Ana, nagulat, pero sa kanyang mga mata may kumislap na animoy tahimik na tagumpay, parang may matagal nang naghihintay ng pruweba na tama siya. Pagkalipas ng kalahating oras, nakatayo si Doktor. Beltran sa tabi ng kama ni Carmela, mabigat ang ekspresyon habang sinusuri siya. Nagkaroon siya ng matinding pamamaga sa ibabang likod, paliwanag niya. Masyadong tense ang mga kalamnan, malamang spasms. Kailangan niyang itigil ang lahat ng aktibidad kaagad. Delikado ba?
Tanong ni Alejandro, humihigpit ang dibdib. Maaaring lumala kung patuloy siyang magpupumilit. Hindi ito nakamamatay, pero kailangan niya ng total rest. Walang galaw sa ilang araw. Tahimik na umiyak si Carmela, hindi dahil sa sakit, kundi sa kahulugan nito, dahil ramdam niya ang takot na mawalan ng lahat ng kanyang nakamit. Ang takot na bumalik sa katahimikan na pinaghirapan niyang takasan. Nakatayo si Albert, nakatulala, may buhol na humigpit sa kanyang lalamunan, isang halo ng guilt, walang magawa. Hay, hindi ko naisip, bulong niya, basag ang boses. Mabilis siyang pinutol ni Beltran, malamig ang tinig. Kaya may mga doktor, mariing sabi nito, para pigilan ang mga batang nag-aakalang sila ang tagapagligtas. Pumikit si Alejandro, hati ang kalooban. Sinasabi ng isip niyang itigil ang lahat. Protektahan ang anak, pero ang puso niya ay naaalala ang bawat ngiti, bawat tawa, bawat tingin na ibinigay ni Carmela kay Albert. Makalipas ang ilang oras, mag-isa si Carmela sa kanyang silid, yakap ang kanyang stuffed animal, mahinang bumulong, "Papa, hindi kasalanan ni Albert." "Alam ko, anak," mahinang sagot ni Alejandro. "Huwag mo siyang paalisin," pakiusap ni Carmela. "Please." Lumuhod si Alejandro sa tabi niya, banayad ang tinig. "Gagawin ko ang pinakamabuti para sa iyo." Idinikit ni Carmela ang kanyang noo sa noo ng ama. "Ang pinakamabuti para sa akin ay ang manatili siya." Sa labas, tahimik na nakatayo si Albert sa ilalim ng mahinang ambon, naghihintay sa beranda. Hindi siya nagbigay dahilan. Hindi siya nagmakaawa. Hindi niya ipinagtanggol ang sarili. Naghintay lang siya sa hatol. Lumabas si Alejandro at nakita siya, basang-basa, tahimik. "Pumasok ka," sabi ni Alejandro. "Baka magkasakit ka." "Paano kung umalis na lang ako?" Mahina at kalmadong tanong ni Albert. "Gusto mo bang umalis?" "Hindi," umiling si Albert. "Pero kung sa tingin mo, mas mabuti, aalis ako." Tinitigan siya ni Alejandro ng malapitan at naintindihan niya hindi nagmamakaawa ang bata. Hindi nakikipagtalo, tanggap lang, parang isang taong minsan nang nawala ang lahat. At alam na paano magsimula muli mula sa wala. "Mananatili ka," matatag na sabi ni Alejandro. Napatingin si Albert, nagulat. "At si Carmela?" "Gagaling siya," paniniguro ni Alejandro. "Pero ngayon, kailangan mong bagalan. Mas mabagal. At magtatrabaho ka kasama ni Dr. Beltran." Tahimik na tumango si Albert. Anuman ang kailangan, ipinatong ni Alejandro ang kamay sa balikat niya. "Isa pa," seryoso niyang dagdag, "huwag kang mawawalan ng pag-asa. Dahil kapag nawala ka, mawawala rin siya." Huminga ng malalim si Albert. "Hindi ko yun nawala," mahina niyang sabi. "Masakit lang makitang umiiyak siya ulit." "Ako rin," bulong ni Alejandro. Nang gabing yon, natulog si Carmela na may heating pad sa likod. Mahigpit pa ring hawak ang itim na bato. At may tahimik na katiyakan sa kanyang puso na kahit minsan ipinagkakanulo siya ng kanyang katawan. Hindi mababasag ang nabuo nilang ugnayan, hindi dahil sa sakit, hindi dahil sa takot, hindi dahil sa kabiguan. Dahil minsan ang pag-usad ay pagtuturo kung paano maghintay at pananampalataya. Kahit sinasabi ng katawan na hindi na kaya, kahit parang huminto ang lahat, Biyernes, 1:38 de la mañana, balot ng lubos na katahimikan ang mansyon, hindi dahil sa paggalang, hindi dahil sa nakagawian, kundi dahil sa tensyon, dahil alam ng lahat sa bahay, mula sa driver hanggang sa butler. May isang desisyong ginagawa ngayong araw, isang hindi nakikita pero napakalaki. 3 araw nang nagpapahinga si Carmela. Itinigil ang mga session kasama si Albert ayon sa utos ng doktor. Araw-araw dumadalaw si Beltran upang bantayan ang kanyang kalagayan. Ngunit kakaunti lang ang sinasabi ni Carmela.
Nakatingin lang siya sa kisame, mahigpit ang hawak sa itim na bato. Naghihintay, samantala mag-isa si Albert sa greenhouse, naghahanda ng mga bagong ehersisyo, binabalikan ang mga lumang tala ni Doktor Bustos at naghihintay. Isang halo ng kaba, pananampalataya at takot ang umiikot kay Albert. Dahil kahit hindi siya sinisisi ni Carmela, hindi niya mapigilang sisihin ang sarili. Si Alejandro, pakiramdam niya ay punit na punit. Ang pressure mula sa paligid ay nakakasakal. Tumatawag ang mga direktor ng ospital, ang mga kaibigan, ang mga abogado, at lahat sila iisa ang sinasabi, hindi dapat naroon ang batang iyan. Hindi legal iyan. Nilalagay mo sa panganib ang kaligtasan ng anak mo. Ngunit sa gitna ng lahat ng tinig, may isang boses na mas malakas ang alingaw-ngaw sa loob niya. Boses ni Carmela, mahina, banayad, pero matatag. Huwag mo siyang paalisin, Papa. At sa ngayon, mas mabigat ang tinig na yon kaysa anumang payo. Ngunit may isang hindi inaasahang bagay na yumanig sa kanya. Nang umagang iyon, iniabot ng personal assistant niya ang isang selyadong sobre. Walang return address. Sa loob isang photocopy ng ulat. May isang pangungusap na naka-underline ng pula. Ang batang si Albert Suarez ay biktima ng aksidenteng dulot ng sasakyan ng Herrera Transport Company. Isinara ang kaso matapos ang isang confidential financial settlement. Parang may humigpit na buhol sa sikmura ni Alejandro. Alam niya ito, nabasa niya ito noon, pero ngayon may gumagamit nito laban sa kanya. Sino ang nagpadala nito? Galit na tanong niya. Hindi po namin alam, sagot ng assistant. Ipinadala ito ng hindi nagpapakilala. Sakto namang dumaan si Ana, ang kasambahay, sa pasilyo. Sinundan siya ng tingin ni Alejandro. Iniiwas ni Ana ang kanyang mga mata. Walang sinabi, pero nagsalita na ang katahimikan. Hindi na lang ito usapin ng pananampalataya. Ngayon isang banta na ito. Isang tunay na panganib, isang posibleng iskandalo, isang kasong maaaring sumabog, isang pampublikong kahihiyan. Dumiretso si Alejandro sa greenhouse. Nandun si Albert nakayuko, tahimik na naghihintay. Kailangan nating mag-usap, sabi ni Alejandro. Inaasahan ko na, sagot ni Albert, hindi tumitingala. Inangat ni Alejandro ang papel. Ikaw ba ang nagpadala nito? Tanong niya. Tiningnan ni Albert ang dokumento. Mabagal niya itong binasa at umiling. Hindi, mahinang sagot niya. Hindi ko kailanman gagawin yon. Ayokong saktan ka. Umupo si Alejandro sa tapat niya. Kung ganon, may nagtatangkang sirain ako, bulong niya. At ginagamit nila ang kwento mo para gawin iyon. Nanginginig ang tinig ni Albert. Wala akong pakialam sa sinasabi nila tungkol sa akin. Pero kung dahil doon, aalisin nila ako kay Carmela, iyon ang masakit. Napabuntong hininga si Alejandro, mabigat ang balikat. Sumpa ko, akala ko nun tama ang ginawa ko. Tinakpan ko, nagbayad ako, hindi ko alam na may bata pala. Tinitigan siya ni Albert. Ngayon, alam mo na, at ang ginawa mo para kay Carmela, hindi kayang sukatin ng kahit ano. Nagtagal ang katahimikan sa pagitan nila, hanggang sa marahang ibulong ni Albert, kung ganon, huwag mo akong paalisin, kahit pa may kapalit. Pumikit si Alejandro at nagpasya. Binigyan ako ni Beltran ng 2 linggo pa, mahinang wika niya. Sabi niya, kung wala pa ring malinaw na progreso sa panahong iyon, titigil ang therapy. At kung meron, tanong ni Albert, mananatili ka, at ikaw. Mananatili rin ako. At nagsimula ang countdown. Ang mga sumunod na araw ay naging halo ng tensyon, pag-asa at walang humpay na pagsisikap. Si Albert at si Beltran, magkaiba, magkaribal, napilitang magtrabaho ng magkasama. Hindi nila kayang magtagal na magkatabi, pero gumawa sila ng marupok na kasunduan para kay Carmela. Magkasama silang bumuo ng hybrid plan. Pinagsama ang tradisyonal at malikhaing paraan, therapy na sinabayan ng visualization, musika, aromatherapy, motor memory drills. Hinarap ni Carmela ang bawat hamon na may hindi inaasahang lakas, masakit, lubhang masakit, pero hindi siya sumuko.
Kung si Albert natutong maglakad muli, bulong niya sa sarili, kaya ko rin. At unti-unti may kakaibang nangyari. Una, gumalaw muli ang kanyang mga daliri sa paa, pagkatapos ang kanyang tuhod, pagkatapos ang kanyang bukong-bukong, hanggang isang hapon sa loob ng greenhouse, tumayo siya, mag-isa, 3 segundo sa sariling lakas. Napaluhod si Alejandro at umiyak mas malakas kaysa sa nagawa niya sa maraming taon. Hinubad ni Beltran ang salamin, tulala, walang masabi. Hindi nagsalita si Albert, tinitigan lang niya si Carmela at ngumiti. Nakikita mo ba yon? Hingal ni Carmela habang may luha. Oo, mahina at banayad na bulong ni Albert. Hindi ko iyon kailanman tinigilan sa pagtingin. Nang gabing iyon, tahimik na nagsalo ang buong mansyon sa hapunan. Sa kauna-unahang pagkakataon, sa maraming taon, inimbitahan ni Alejandro ang lahat, ang mga staff, mga trabahador, na maupo sa kanyang mesa. Tumayo siya, tinaas ang baso at nagsalita. Ngayon, naglakad ang anak ko sa unang pagkakataon. At hindi dahil sa doktor, o sa makina, o sa pera, dahil ito sa isang batang walang-wala kundi pananampalataya. Mas tinaas niya ang baso para kay Albert, para sa anak ko, at para sa mga pangalawang pagkakataon. Walang nagsalita, ibaba ni Ana ang kanyang tingin, at sa kauna-unahang pagkakataon, dumulas ang luha sa kanyang mukha. Nang gabing iyon, umakyat si Albert sa maliit niyang silid sa service wing. Nasa kama niya ang isang sobre. Sa loob, isang maliit na sulat at nakasulat lang, "Salamat sa pagbabalik sa amin ng himala." Sa loob ng sobre, may isang legal na dokumento sa pangalan ni Albert Suarez, ang kanyang opisyal na papeles ng pag-ampon. Nilagdaan iyon ni Alejandro noong mismong hapon na iyon at sa tahimik, simple at payak na sandaling iyon. Ang batang nawala ang lahat dahil sa aksidenteng dulot ng mismong lalaking yun ay naging anak niya, at kaya nang walang ingrandeng selebrasyon, walang malalakas na anunsyo, lahat ng sugat ay nagsimulang maghilom. Ang mga sugat ng katawan, ang mga sugat ng puso, ang mga sugat na hindi nakikita ng iba, dahil minsan ang tunay na himala ay hindi ang muling paglakad. Ito ay ang magkaroon ng taong naniniwala sa iyo. Kapag ikaw mismo ay tumigil ng maniwala sa sarili mo, ipaalam mo sa akin ang iyong saloobin tungkol sa kwentong ito sa comments. At kung nahipo ka nito, ikasisya kung mabigyan mo ito ng like.